So, babagi ko lang po ang aking life testimony nung ako'y binago ni Lord. Alright. Nanggaling po ako sa isang broken family. Naghiwalay ang mama at papa ko nung ako ay 6 years old. Hindi ko pa naiintindihan yung mga bagay-bagay noon. Pero isa lang ang tumatak sa akin noon. Yun na yung nangibang bahay na yung papa ko. Paglipas ng ilang taon, nagkasalubong kami ni Papa. Sa kagustuhan niya akong kausapin o yakapin ay tumakbo ako. Ayokong lumapit sa kanya. Nagalit ako at nakapagsalita ng hindi maganda sa kanya. Mga salitang hindi ka nais-nais na marinig ng isang ama sa kanyang anak. Nasabihan ko pa siya na mawala na lang siya. Grabe ang galit ko noon sa papa ko. Habang ako'y tumatanda, unti-unti kong nauunawaan ang mga bagay-bagay. Nagkaroon na ng sariling pamilya ang papa ko at ang mama ko. Lumaki ako nakasama ang lola at tita ko kasama si mama. Sila ang tumulong at nag-alaga sa akin, nagpaaral at matustusan ng mga pangangailangan ko. Napaka-bless ko na ginamit sila ni Lord para mag-guide pa din ako. Noong ako ay high school ay hindi naging maganda ang mga na-experience ko. Napasali ako sa mga gang sa school para lang maging in ako at para hindi mabuli. Napabarkada din at natutong mag-cutting para lang pumunta sa mga computer shop, pumunta sa UP at tumambay lang at magpatay ng oras. Kapag kuhan pa ng card namin ay hindi ko pinapakita kala mama. Ako na lang yung pumipirma sa likod ng card ko noon para lang maibalik ko sa teacher ko. Natuto na din akong uminom ng alak, halos sa isang linggo, mga 3 beses kami kong uminom. Uuwi ako sa amin na umaga na kasi alam kong sinaraduan na ako sa bahay. Nagagalit ang lola ko noon, pinagsasabihan ako kaso paulit-ulit pa din ako. In short, matigas ang ulo ko noon, hindi marunong sumunod. One time nung 3rd year high school ako, may pinatry sa akin yung lagi kong kasama na classmate ko, isang dahon na parang sigarilyo. Yung pala ay pinagbabawal na gamot. Tinry ko sa CR ng school namin, ngunit hindi naging maganda epekto nun sa akin. May isa akong classmate na nakatalikod at tumatawa. Nainis ako sa kanya at hindi inaasahan na palo ko siya ng payong sa ulo niya. Isang pangyayari na pinagsisihan ko na ginawa ko that time na hiningi ko ng tawad sa Lord nung ako ay ma-born again. Naging pasaway din ako nung college ako, na humaling ako maglaro ng Dota. Mas matindi pa kaysa nung high school. Nag-ipon pa ako ng pera para lang makabili ng sariling computer. Dumating sa point na magdamag ako naglalaro at sa umaga at hapon ako natutulog. At sa gabi naman ay gising. Labis naka-apekto ito sa pag-aaral ko that time kasi pagpapasok ako walang tulog or sa school na ako natutulog. Naging buhay ko noon ang maglaro ng Dota at ibang online games. Naalala ko pa noon, tumatakas ako sa bahay, nagpapaalam ako kala mama, kala lola at kay tita. Nasa Ever lang ako pupunta. Pero yung totoo noon, pupunta talaga ako sa Paranaque para lang maglaro ng Dota kasama yung mga katim ko para sumali lang ng tournament. In short, nagsisinungaling ako sa kanila. Natuto akong manigarilyo noon ng patagudin kala mama dahil sa pamilya namin ay walang naninigarilyo. Naging unhealthy ang lifestyle ko. Nakaramdam ng mga sakit kagaya ng acid reflux, ulcer, puro alak kahit wala pang kain-kain. Puro pansit canton sa gabi na nag-cause naman ng pagkakaroon ng UTI. Sa pag-graduate ko ng college ay nagpatuloy ako sa paglalaro ng Dota, COC, ML. Patay na patay ang spiritual life ko noon. Hindi ako nagsisimba sa kahit anong simbahan. Kung nagsimba man, tuwing birthday lang at hindi pa nagdadasal. May mga napunta noong Christian churches before, pero para sa akin ay wala lang din. Pumupunta lang ako kasi andun lang yung mga kaibigan ko at ibang kakilala pero hindi ako nagpapatuloy. Noong 2017 ay nagkaroon ako ng girlfriend na naging ka-live-in partner ko na tumagal ng 5 years and 5 months. Year 2022, nagkaroon kami ng problema at nauwi yun sa paghiwalay. Nadepress ako noon ng sobra. Nalungkot at hindi ko na alam ang gagawin ko. Halos mabaliw ako, nag-inom na nag-inom.
Wasted na wasted ang buhay. Walang hope, walang peace, walang maramdamang love. Naisip kong mawala na lang. Nagmotor ako kung saan-saan nang mabilis para matapos ang lahat, pero hindi nayaan ni Lord Jesus na mapahamak or maaksidente ako. One time di ko nakinaya ang lungkot, naghanap ako ng mga kausap. Nag-chat ako sa kaibigan ko na Christian. Sabi ko kailangan ko ng mga kausap that time. Yung matino kasi sobrang desperate ko na that time na sa sobrang lungkot ko. So ayun, kailangan kong ng mga kausap na matino. Kasi sobrang gulong-gulo na yung utak ko at hindi nga ako nagkamali ng chin at that time. Ngunit sabi ng kaibigan ko na ito, busy siya at may work siya. So sinuggest niya sa akin na yung husband na lang niya yung kausapin ko. First time namin mag-meet nung husband niya, kahit kaibigan ko yung asawa niya. So ako hindi na ako nahiya na pumunta sa kanila. Hindi ko alam that night na may ipapakilala pala sa akin yung husband ng kaibigan ko. At yun ay si Lord Jesus. That night, umiyak ako at sa harap niya habang pinagpipray niya ako at pinatanggap niya sa akin si Lord Jesus bilang aking Diyos, Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Naliwanagan ako that night at naramdaman ko yung love, peace at hope. Mula sa broken, sa pagkabata, sa magulang, sa school, sa love life, may higit pa pala nagmamahal at nagkikare sa akin. Nang hindi ko alam na lagi nandyan na kahit sobrang stubborn ko, mahal pala ako ni Jesus. Maging sino man ako. After ng gabi na yun, Wednesday night, in-invite nila ako sa Thursday service ng Joyful Life with Jesus. Mas lalo ko naramdaman ang pag-ibig ng Diyos sa akin. Sa panahong down na down ako at nag-iisa, nandiyan pala siya para sagipin ako. Nag-umpisa ako makinig ng mga worship songs at umiyak sa presensya ni Lord. Nag-decide akong magpatuloy at isik si Lord Jesus. Dito ko naintindahan lalo ang purpose ng buhay ko. Kung ano ba dapat ang ginagawa ng tao, iyon pala ang paglingkuran ng Diyos. Purihin siya at pasalamatan sa ginawa niya. Natutunan kong magpatawad, natutunan kong huwag sumuko. Natutunan kong piliin ang umibig pa din at mahalin ang mga tao kahit may nagawang mali sa akin. At ihingi din ng mga tawad ang mga kamalian na nagawa ko sa mga tao at mga kasalanan ko at patawadin din ang aking sarili. Naalala ko nung umattend ako ng NGR, mayroong checklist doon na mga nagawang kasalanan. So simula pagkabata, mga kasalanang naalala kong nagawa ko. Halos yun lahat, ma-checkan ko na lahat. At ma-perfect ko. Doon ko mas naunawaan ang ginawa ni Lord Jesus sa krus ng Kalbaryo para sa akin. Nung broken ako, ay si Lord Jesus ang nagparanas ng love. Nung akala ko wala na akong pag-asa, si Lord Jesus pala ang hope ko. Pinatawad at nilinis niya ako sa aking mga kasalanan at binigyan ng bagong simula. Mula na ma-born again ako, pinalaya ako ni Lord Jesus sa pag-iinom, sa paninigarilyo, sa paglalaro ng mga online games. Pinagaling niya ako sa mga sakit at tinuruan ako ni Lord Jesus na magpatawad, inalis sa mga gawa ng kadiliman at mas pinili kong maging masaya sa piling ni Lord Jesus. Ako isang dating malulungkutin, may galit sa magulang, pasaway, sa lola, sa tita, sa mama, rebelde, hopeless, magulo ang buhay, walang relasyon sa Diyos. Isang makasalanan, ngunit minahal at binago ng Diyos. Naranasan ko ang pinakadakilang pag-ibig ng Diyos at lubos ako nagpapasalamat sa Kanya sa mga bagay na inalis niya sa buhay ko na hindi pala niya kalooban para sa akin. Ngayon ako isang bagong nilalang kay Kristo Jesus, isang anak ng Diyos na willing sumunod at magpabago ayon sa kalooban niya hanggang sa wakas. Sa Diyos po lahat ng papuri.